Ang kwento ay nagsimula sa isang lalaki na nag-iniksyon ng berdeng likido sa pula ng itlog at mabilis ang yolk ay nahati at bumuo ng isa pang kaparehong yolk. Ang eksena ay lumipat sa isang grupo ng mga tao na lumilikha isang bituin na nagngangalang Elizabeth Sparkle. Si Elizabeth ay isang nakakamanghang modelo at isang host ng isang sikat na palabas. At sa kasikatan ng mga tao ay nagtitipon sa kanyang pangalan upang kumuha ng litrato, ngunit unti-unti nawala ang interes ng mga tao sa kanya at nagsimulang mawala ang kanyang kasikatan. At pagkatapos nito nakita natin si Elizabeth na masiglang sumasayaw sa kanyang palabas at siya ngayon ay nasa edad na 50 na medyo may edad na ngunit nag-host pa rin sa kaparehong palabas. At pagkatapos nagtungo si Elizabeth sa banyo, gayunpaman nang marating nito ang banyo ng mga babae, napansin niyang sarado ito sa ilang kadahilanan. At dahil walang ibang pagpipilian, nagpa siya ito na gamitin ang banyo ng mga lalaki at doon narinig nito ang direktor ng palabas na may kausap sa telepono at pinapaliwanag nito na hindi na si Elizabeth ang gusto niyang artista na katulad ng dati. At sa gulat nito nalaman nito na ang direktor ay planong palitan siya ng mas bata at mas maganda. At pagkatapos na umalis ang director, labis ang balisa ni Elizabeth at habang pauwi ito nakita nito ang isang billboard ng kanyang imahe na tinanggal. At dahil naabala sa nakita, aksidente itong bumangga sa isa pang sasakyan. Ang sumunod na eksena ay dinala tayo sa ospital kung saan si Elizabeth ay hindi nasaktan at labis na nadismaya at nagsimulang umiyak sa labis na pagkabigo. At nang maglaon, isang gwapong nurse ang lumapit upang suriin siya at nagpakita ito ng interes sa kanyang spine at sinabi sa kanya na siya ay perpektong kandidato. At habang ibinalik ng nurse ang kanyang jacket, napansin ni Elizabeth ang isang kakaibang birthmark sa kanyang kamay. At sa oras na umalis ito ng ospital, naramdaman nito na ang nurse ay may inilagay sa kanyang jacket at nakita nito ang isang note kasama ang isang flash drive na may nakalagay na substance. At nang dumating si Elizabeth sa bahay, napaisip ito at inilagay ang drive sa kanyang TV kung saan ang isang video ay nagsimulang ipakita at nagpapakita ng impormasyon tungkol sa misteryosong bagay na tinatawag na substance. Ang iniksyon ay pinaghihiwalay ang katawan sa dalawang bersyon kung saan ang orihinal na sarili at isang mas bata at mas maganda na bersyon, at ang pareho ay itinuturing parehong iisang tao. At dapat silang magpalit sa pagitan ng bata at matanda tuwing 7 araw nang walang sablay. At bawat araw ang bagong katawan ay dapat makatanggap ng iniksyon ng espesyal na sangkap na kinuha sa spine ng lumang katawan. At kapag ang isang bersyon ng katawan ay aktibo, ang kabilang bersyon ay mananatiling walang malay. Naisip ni Elizabeth na ito ay kalokohan lamang, kaya itinapon nito ang flash drive sa basurahan. At sa gabi nakaramdam ng pagkadismaya si Elizabeth sa pagtanda niya at nakaramdam ng lungkot nang makita nito ang wrinkle sa kanyang mukha. Naisip nito ang nakaraan at hiniling na sana makabalik ito sa mga panahon na yon. At nang maglaon sa isang sandali ng desperasyon, tinawagan ni Elizabeth ang numero na nakasulat sa drive at nag-order para sa substance. Ang lalaki sa kabilang linya ay hindi masyadong nagsalita at hiniling lamang nito ang kanyang address at binigyan siya ng isa pang address bago tinapos ang kanilang tawag. At sa sumunod na umaga, habang nagbabasa, napansin ni Elizabeth ang isang ad na inilagay ng kanyang kumpanya at sinabi na sa ad na naghahanap sila ng bagong modelo na papalit sa kanya. Ang pagtuklas na ito ay mas nagpalungkot sa kanya at pagkatapos ay nakatanggap ito ng isang envelope. At sa loob nakita nito ang isang card na may numero. At sa araw na yun nagtungo si Elizabeth sa sekretong address na binigay sa kanya sa tawag, at ang lokasyon ay tila isang liblib na lugar. At doon nakita nito ang saradong pinto na binuksan nito gamit ang card mula sa envelope. At sa loob nakita nito ang isang locker na katugma ng numero na nasa card, at kinuha nito ang kanyang parcel mula sa locker at dinala ito pauwi. At nang makarating sa bahay, binuksan ni Elizabeth ang parcel at sa loob ng kahon nakita nito ang ilang bagay kasama na ang iniksyon na magagamit niya lamang ng isang beses. Mayroon ding stabilizer na mahalaga para sa pagpapanatili ng kondisyon sa bagong katawan araw-araw. At bukod pa, ang kahon ay naglalaman ng espesyal na pagkain na idinisenyo para sa dalawang katawan. At sa ilalim ng kahon natuklasan ni Elizabeth ang isang set ng card na may malinaw na tagubilin. At ang substance na ito ay maaari lamang ma-activate ng isang beses. At ang alterno na katawan ay nangangailangan ng araw-araw na pagpapanatag. Nagtungo si Elizabeth sa banyo at tinignan ang kanyang sarili sa salamin ng matagal at hindi tiyak kung gagawin niya ba ito.
At matapos na mag-isip, nagdesisyon ito na gamitin ang berdeng likido sa kanyang katawan. At sa una tila walang nangyari, ngunit hindi nagtagal nakaramdam ito ng matinding sakit at sa sobrang sakit inakala niyang lalabas ang kanyang mata. Nang biglang bumukas ang kanyang likuran at ang mas maganda at bata na bersyon ng kanyang sarili ay lumitaw. Ang bagong Elizabeth na ito ay nakatayo sa harap ng salamin na labis ang gulat at namangha. Hindi ito makapaniwala sa pagbabago at matapos na humanga sa kanyang bagong katawan, maingat nitong tinahi ang likuran ng kanyang lumang katawan at tinapos ang kakaibang proseso. At matapos nito inilagay nito ang espesyal na pagkain sa kanyang katawan na binigay ng kumpanya upang mapanatili itong buhay. At sa gabing yun gumugol ito ng oras na hinahangaan ang kanyang bagong kagandahan at tinatamasa ang bawat sandali. At sa sumunod na umaga nang magising ito sa umaga, napansin nito ang kanyang ilong na dumudugo na ikinabahala nito. Pagkatapos ay naalala nito ang activator kit na kasama sa parcel. Naalala nito na kailangan niyang kunin ang substance sa spine ng kanyang lumang katawan at iturok ito sa kanyang sarili araw-araw upang mapanatili nito na stable ang bagong katawan. At hindi nagaksaya ng oras, nagmadali ito sa lumang katawan at maingat na kinuha ang substance mula sa spine nito. At matapos na iturok ito sa kanyang sarili, naramdaman ulit nitong normal siya at natuwa dahil gumana ang proseso. At nang maglaon ng batang Elizabeth ay nagsasanay ng yoga nang makita nito ang ad sa balita. At sa pagsasamantala ng pagkakataon nagpa siya ito na magtungo sa audition. At sa lugar ang lahat ay namangha sa kagandahan ni Elizabeth at ang direktor ay labis na humanga at mabilis na pinili siya. Pinakilala ni Elizabeth ang kanyang sarili bilang Sue at matapos nito naalala ni Elizabeth na kailangan nitong magpalit sa kanyang katawan tuwing 1 linggo. At upang itago ito, sinabi nito sa direktor na ang kanyang ina ay mayroong sakit at kailangan niya itong bisitahin tuwing linggo upang alagaan siya. Ang direktor na lubos na nabighani sa kanyang kagandahan ay walang pagtutol sa kanya at pumayag sa kanyang schedule. Ang bagong bersyon ni Elizabeth na kilala bilang Sue ay matagumpay na nakuha ang trabaho. At sa mga sumunod na araw nakuha nito ang matinding kasikatan sa paglabas nito sa ilang Photoshop at commercial. Ang kanyang mukha ay lumitaw sa mga billboard sa buong lungsod, gayunpaman 6 na araw ang lumipas at sa ika-7 araw oras na para magpalit ng katawan. Inihanda ni Sue ang kanyang sarili dahil ang lumang bersyon ni Elizabeth ay magiging aktibo sa susunod na linggo. At matapos na makumpleto ang pagpalit, maingat na ikinabit ni Elizabeth ang pagkain sa bagong katawan upang mapanatili itong matatag. Pagkatapos ay nagtungo ito sa kanyang opisina para sa kanyang show. At sa opisina binigay ng direktor ang ilan sa pag-aari niya at ilang kabayaran at sinabi na hindi na nito kailangan pumasok. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ito ng liham at sinasabi na dumating ang kanyang bagong pagkain at stabilizer at dapat na kolektahin mula sa parehong lokasyon. Pinuntahan nito ang lokasyon at dinala ang gamit pabalik at pagkaraan ng 7 araw muli nitong ginamit ang kanyang bagong katawan at nasabik na bumalik sa trabaho. Gayunpaman napansin nito ang matandang Elizabeth na nakahandusay sa banyo at napagtanto na nakalantad ito. At upang ayusin ito, nagpa siya ito na lumikha ng tagong lugar para sa walang malay na katawan. Sinira ni Elizabeth ang bahagi ng pader sa kanyang silid upang gumawa ng hiwalay na lugar upang itago ang lumang katawan. Ang ingay sa kanyang trabaho ay napakaingay kung saan nag-alala ang kanyang mga kapitbahay. Ang isa sa kanila ay nagreklamo, ngunit nang makita siya labis itong nabighani at nakalimutan nito ang kanyang reklamo. Pinagpatuloy ni Elizabeth ang kanyang trabaho sa buong linggo at naging mas matagumpay at sikat sa bawat dumaraan na araw. At sa ika-7 araw dumalo ito sa isang party at nagkaroon ng masayang oras at nakalimutan na ito ang araw upang magpalit ng katawan. At pagkatapos ng party umuwi ito kasama ang isang lalaki at nagsimulang makipagtalik sa kanya. At sa oras na ito biglang tumulo ang dugo sa ilong ni Elizabeth, isang malinaw na senyales na kailangan na nitong magpalit ng katawan. Gayunpaman, sa halip na gawin ito, nauwi ito sa kanyang kasakiman at nagpa siya na manatili sa kanyang bagong katawan ng kaunti. Kumuha ito ng malaking halaga ng substance mula sa kanyang lumang katawan at itinurok ito sa kanyang sarili na pansamantalang gumanda ang kanyang pakiramdam. Nagpatuloy si Elizabeth na manirahan sa kanyang bagong katawan sa loob pa ng 7 araw at nang magpas siya ito na bumalik sa kanyang lumang katawan, napansin nito ang kakaibang bagay.
Ang isa sa kanyang daliri ay nabulok at dahil ito sa hindi niya pagpalat ng katawan sa tamang oras at isang pagkakamali na pinagsisihan niya ng labis. At dahil natakot tumawag ito sa operator ng substance at pinaliwanag na aksidente nitong ginamit ng husto ang stabilizer. Nagtanong ito kung may anumang paraan upang mabawi ang epekto ng pagtanda sa kanyang daliri. Ngunit sa kasamaang palad pinaalam sa kanya ng operator na ang pagbawi ng pinsala ay imposible. Pinayuhan siya nito na tumuon na lamang sa pagbalanse upang maiwasan ang anumang karagdagang pinsala. At sa sumunod na araw binisita ni Elizabeth ang gusali upang kunin ang kanyang bagong parcel. At pagkatapos nagtungo ito sa isang restaurant kung saan nakita nito ang isang matandang lalaki na kinausap siya sa kakaibang paraan. Napansin ni Elizabeth na mayroon itong kaparehang marka sa kamay na nakita nito sa nurse sa ospital at napagtanto nito na ang matandang lalaki na ito ay ang matandang bersyon ng nurse. Nagtanong ang matanda sa kanya kung ang bagong katawan ba nito ay kinakain na siya. At nang marinig ito labis ang takot ni Elizabeth at mabilis na umalis sa restaurant. Balik sa bahay pinag-isipan nito ang kanyang sitwasyon at nagpasya na hanapin nito ang kaligayahan sa kanyang tunay na sarili. At dahil determinado tinawagan nito ang isa sa malapit niyang kaibigan at plano na makipagkita sa kanila. Nagbihis ito ng maganda at naglagay ng make-up at handa nang yakapin ang kanyang tunay na sarili. Gayunpaman sa oras na aalis ito napansin nito ang poster ni Sue sa labas at ang tanawin ay lubos na sumira sa kanyang kumpiyansa. At dahil napuno ng pagdududa sinira nito ang kanyang make-up at ginulo ang kanyang buhok sa labis na pagkabigo. At sa sumunod na umaga lumipat si Elizabeth sa kanyang bagong katawan at nagtungo sa venue para sa kanyang palabas. Gayunpaman sa oras na dumating ito pinaalam sa kanya na ang kanyang palabas ay kinansela at hiniling na mag-report ito sa opisina ng direktor. At nang makita nito ang direktor ang kanyang pag-aalala ay mabilis na napunta sa kasiyahan dahil pinaliwanag nito ang dahilan sa pagkansela. Inihayag nito na hindi na ito magtatanghal sa ordinaryong palabas at sa halip na pili itong maging host sa kaganapan ng bisperas ng bagong taon isang pinakamalaking palabas sa bansa. Ang kaganapan ay magaganap 3 buwan sa hinaharap at magbibigay ito kay Elizabeth ng maraming oras upang maghanda. Gayunpaman nagsimula itong magnakaw ng araw sa kanyang orihinal na katawan at kumuha ng mas maraming likido sa kanyang spine. Ang proseso na ito ay nagsimula niyang gawin ng paulit-ulit sa kanyang lumang katawan. At pagkaraan ng ilang araw nang bumalik si Elizabeth sa kanyang orihinal na katawan labis itong natakot nang makita nito ang kapalit ng kanyang mga aksyon. Ang kanyang matandang katawan ay tumanda ng husto dahil sa labis na pagkuha niya ng likido. At si Elizabeth ay labis nag-aalala kaya tinawagan nito ang operator at desperadong humiling ng tulong. Ang lalaki ay tumugon ng mahinahon at pinaliwanag na habang hindi nito maibabalik ang nangyari mayroon pa rin itong kakayahan na pigilan ang lahat dahil siya ay nasa kanyang tunay na katawan. Nagtanong ito kung gusto niya tapusin ito at bumalik na lang sa dati ngunit binalaan siya nito na ang mga bagay ay hindi na babalik sa dati. At nang marinig ito tumanggi si Elizabeth at nagpasya na magpatuloy. Ilang araw ang lumipas nakatanggap si Elizabeth ng tawag mula sa show at muling bumalik sa katawan ni Sue. At sa loob ng 3 buwan nagpatuloy ito sa pagkuha ng likido sa kanyang lumang katawan. At sa panahon na ito lubusang nasiyahan si Elizabeth sa buhay niya kay Sue. Ang eksena ay lumipat 3 buwan sa hinaharap isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Nakita si Sue sa kanyang apartment kasama ang kanyang kasintahan at napagtanto nito na ang supply ng kanyang likido ay naubos na. Nagsimula nitong maramdaman na ang kanyang katawan ay parang sasabog at dahil natarante sinubukan nitong kumuha ng mas maraming likido sa kanyang lumang katawan ngunit sa pagkakataon na ito ay wala na siyang makuha. At dahil desperado at natatakot tinawagan nito ang operator at nagmakaawa para sa kanyang tulong. Gayunpaman mahinahon na pinaalam sa kanya ng operator na naubos na nito ang lahat ng likido. At ang tanging paraan upang makakuha ulit ay ang bumalik sa kanyang orihinal na katawan. Ang kondisyon ni Sue ay mas lumala at dahil wala ng ibang pagpipilian nagsimula itong magpalit ulit ng katawan. Gayunpaman ang ingay na ginawa niya ay umalerto sa kanyang kasintahan at dahil nag-aalala nagtungo ito sa washroom. Ngunit nang sinubukan nitong buksan ang pinto isang tao na may kakaibang katawan ang isinara ito mula sa loob. At sa kanyang takot lumalabas na ito ay si Elizabeth na nagising na sa mga oras na yun.
Si Elizabeth ngayon ay halos hindi na makilala at ganap na naagnas at ang kanyang boses ay naging nakakatawa na ikinatakot ng lalaki at mabilis itong tumakbo palabas ng apartment. At dahil desperado tinawagan ni Elizabeth ang operator at inilabas ang kanyang pagnanais na tapusin ang proseso. Ang operator ay tiniyak sa kanya na ihahatid nila ang kinakailangan na kit sa susunod na araw. At sa sumunod na araw tinakpan ni Elizabeth ang kanyang katawan ng ilang damit at nagtungo sa locker room upang kunin ang package. At nang bumalik ito sa bahay kinuha nito ang katawan ni Sue palabas at naghanda na iturok ang termination na likido sa kanyang dibdib at determinado na tapusin na ang lahat. Gayunpaman sa kalagitnaan ng proseso nag-alinlangan si Elizabeth nang makita nito ang sulat na pindala sa kanya sa paparating na pagtatanghal ni Sue. Ang notes ay nagpapaalala sa kanya ng magandang nakaraan nito at ang mga alaala ay bumalik sa kanya dahilan upang huminto ito. At sa halip kinuha ni Elizabeth ang switch kit at sinubukan na ipagpalit ang kanilang katawan at umaasang magising si Sue sa tamang oras para sa pagtatanghal nito sa gabi. Ilang sandali nagising si Sue ngunit nakakapagtaka na natiling may malay si Elizabeth at ito ang unang pagkakataon na pareho silang nagising sa parehong oras na ikinalito nila. Napansin ni Sue ang termination na likido at napagtanto na si Elizabeth ay planong tapusin siya. At dahil napuno ng galit marahas na inatake ni Sue ang matandang Elizabeth at napunta sa isang matindi at magulo na away sa pagitan nila. At kalaunan ang matanda ay nagmadali sa banyo upang makatakas ngunit nahuli siya ni Sue at inihampas ang kanyang ulo sa salamin ng maraming beses. At matapos ng pagpupumiglas tinapos ni Sue si Elizabeth at sa oras na ito si Sue ay nagulat sa kanyang ginawa at nagsimulang makonsensya. Gayunpaman mas pinili niyang huwag isipin ito at sa halip ay nag-focus sa kanyang paparating na show. Nilinis ni Sue ang kalat at nagtungo sa kanyang bagong show at binati siya ng mga tao ng masaya at tinamasa nito ang bawat sandali. Ngunit ilang minuto ang lumipas nagsimula itong makaramdam ng kakaibang bagay sa kanyang katawan. At nang magtungo ito sa banyo natakot ito nang matuklasan niyang nahuhulog ang kanyang ngipin. Napagtanto nito na ito ang kapalit ng pagkamatay ni Elizabeth at upang manatiling buhay alam nitong kailangan niyang gamitin ang activation na likido. At sa panik nagmadali ito sa kanyang bahay ngunit habang nasa elevator ang isa sa kanyang kuko at tainga ay nalaglag. At sa oras na dumating ito sa bahay tinurukan nito ang kanyang sarili ng natitirang likido at ang nakakatakot na proseso ay nagsimula ulit. Muling naranasan ni Sue ang masakit na pagbabago na pinagdaanan ni Elizabeth ngunit sa halip na maging magandang babae isang kakaibang halimaw ang lumitaw. Si Sue ay naging isang hybrid at ang kanyang pag-iisip ay nabaliw habang nahihirapan itong maintindihan kung ano ang nangyari. At sa kabila ng nakakatakot na pagbabago nanatili itong determinado na dumalo sa kaganapan sa anumang paraan. Ang nakakatakot na nilalang ay sinuot ang damit ni Sue at inayos ang kanyang sarili sa pagtatangkang magmukhang maganda. Inilagay din nito ang litrato ni Sue sa kanyang hybrid na mukha bago magtungo ulit sa palabas. At sa oras na umakyat ito sa entablado ang litrato ay nahulog sa kanyang mukha at nailantad ang kanyang nakakatakot na itsura. Ang mga tao ay mabilis na natakot sa malahalimaw nitong itsura at nagsimulang tumakbo. At sa kaguluhan isang lalaki ang nagmadali at hinampas siya ng isang bat at ang lakas ay naging sanhi upang sumabog ang kanyang ulo at nagkalat ito sa buong studio. Ang lahat ay tumakbo sa takot at iniwan ang katawan ni Elizabeth nang hindi makilala. Ang kanyang katawan ay nasira ngunit ang kanyang mukha ay buhay pa rin at sa huling lakas na natitira ginamit ito ni Elizabeth upang gumapang sa Walk of Fame kung saan isang bituin ang ginawa para sa kanya. At sa kanyang huling sandali inalala ni Elizabeth ang kanyang kabataan kung saan siya ay minamahal at hinahangaan ng lahat. At habang iniisip ang nakaraan ang kanyang mukha ay tuluyang sumabog at minarkahan ng malungkot na pagtatapos ng kanyang paglalakbay. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.